Ako nga pala si Aurora. Sa unang tingin, baka isipin nyo na ako yung tipo ng babae na mahinhin, tahimik at laging nakayuko. Yung tipong tipikal na dalagang Pilipina na takot sumagot at sunod-sunuran lang. Pero mali kayo. Ako yung eksaktong kabaliktaran nun. At ito ang aking kwento. Sa loob ng silid, nakaupo si Annalie sa harap ng salamin. Nakasuot siya ng puting bestida. Ngunit hindi iyon nagdala ng kinang sa kanyang mga mata. Sa halip, malinaw ang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang muka. Bumukas ang pinto at pumasok si Aurora na may hawak na maliit na kahon ng alahas. Huminto siya sandali at pinagmamasdan ang kapatid. Hindi ka pa ready? Mahinahon niyang sabi. Napaya ko si Annalie. Akala ko, kaya ko, pero habang papalapit, mas lalo akong natatakot. Lumapit si Aurora at inilapag ang kahon sa mesa. Annalie, kasal mo to. Hindi to simpleng decision lang. Sure ka ba na gusto mo pa ituloy? Umiling si Annalie. Hindi ko alam. Everything feels so fast. Parang hindi ako makahinga. I tried, ate. I really tried. Biglang tumayo si Annalie at hinawakan ang kamay ni Aurora. Please, tulungan mo ko. Nagulat si Aurora. Anong ibig mong sabihin? Napatingin si Annalie sa kanyang refleksyon sa salamin, saka muling bumaling sa kapatid. Ikaw munang pumalit sa akin. Are you serious? Halos pabulong na tanong ni Aurora. Tumango si Annalie at sunod-sunod ang pagpatak ng luha. 1 linggo lang or kahit pagkatapos ng ceremony, kakausapin ko siya. Aamin ako. Kailangan ko lang ng oras para ayusin ang sarili ko. Hindi ganon kadali yon. Hindi to pwedeng palitan lang ng kung kailan mo gusto. Alam ko, pero hindi ko na kaya. Please, ikaw lang ang malalapitan ko. Kung gagawin ko to, may kondisyon ako. Umaasa ang tingin ni Annalie. Ano yon? Hindi ako mananatili sa kasal na hindi akin. Papalitan mo ako pagkatapos ng seremonya o sa loob ng 1 linggo. Agad na tumango si Annalie. Oo, I promise. Ako ang bahala. Aayusin ko lahat. Matagal na tinitigan ni Aurora ang kapatid bago siya tuluyang pumayag. Sige, gagawin ko. Kinabukasan agad, nakatayo si Aurora sa pasilyo habang inaayos ang damit na suot niya. Ang mismong damit na dapat sana ay kay Annalie. Ilang beses siyang huminga ng malalim bago tuluyang pumasok sa malawak na sala. Doon ay naroon si Kian na nakatayo habang nakatalikod. Nang marinig ang yabag, dahan-dahan itong lumingon. At sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, parang tumigil ang ikot ng mundo ni Aurora. Hindi niya inaasahan na ganito pala ang itsura ng lalaking nakatali sa buhay ng kapatid nito. Hindi ito ang seryoso at nakakatakot na imahe na nabuo sa isip niya. Gwapo ito, maayos manamit, at may kakaibang lambot sa mga mata na akala niya ay wala ito. Nandyan ka na. Panimula ni Kian. Oo naman, bakit parang wala ka namang gana makipagkita sa akin? Nagulat si Kian. Kumunot ang kanyang noo. Hindi ito ang inaasahan niya. Sa mga nakaraang pag-uusap nila ay tahimik, mahiyain at halos hindi magsalita si Annalie. Ngayon, parang ibang tao na ang kaharap niya. Hindi ko lang inakala na ganito ka magsalita. Sagot ni Kian. Tumawa ng mahina si Aurora.
Bakit? Bawal bang magsalita? Akala ko ba mag-asawa na tayo sa susunod na mga araw? Dapat, sanayan mo na lang ang sarili mo sa ingay ko, ha? Ayoko ng tahimik na bahay. Parang sementeryo lang yon. Nakakatakot. Bahagyang napangiti si Kian. Akala ko, gusto mo ng tahimik at maayos na paligid. Bakit naman? Sino nagsabi niyan? Siguro nagkamali lang ng hula yung nakausap mo noon. Ako kasi, mahilig ako sa kwentuhan, sa tawanan, at sa mga bagay na nagbibigay kulay sa buhay. Ang buhay kasi, masyadong maikli para laging seryoso. 'Di ba? Tinitigan ito ni Kian ng matagal. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang unang pagkakataon na may nagsalita sa kanya ng ganito. Lahat ay takot na lumapit o magsalita ng tuwiran dahil sa kanyang posisyon at reputasyon. Ngunit ang babaeng kaharap niya ngayon, parang walang hadlang. Bakit ka ganyan tumingin sa akin? May dumi ba sa mukha ko? Tanong ni Aurora. Umiling si Kian. Wala, nagulat lang ako. Iba ka sa inaasahan ko. Bakit? Masama ba? Hindi. Sa katunayan, mas maganda ito. Sagot ni Kian. Tumango-tango si Aurora na may ngiti sa labi. Mabuti naman. Kaya simula ngayon, kalimutan mo na yung mga maling akala mo tungkol sa akin. Marami pa akong ipapakita sa'yo at sigurado ako, hindi ka magsasawa. Pero teka lang, bakit ang daming pagkain dito? Akala ko ba kakain lang tayong dalawa lang? Para sa buong barangay ang inihanda niyo Tara, kumain na tayo. Gutom na ako at ayokong makakita ng pagkain na nasasayang. Alam mo, Sabi ni Kian habang kumakain. sa tuwing nag-uusap tayo noon, akala ko hindi tayo magkakasundo. Akala ko magiging tahimik at walang saysay ang buhay ko kasama ka. Tumingin si Aurora sa kanya ng may ngiti. At ngayon? Ngayon, sa tingin ko, magiging masaya ang buhay ko kasama ka. Napahinto si Aurora at napayuko ng bahagya. Di mabuti naman. Basta, tandaan mo, lagi kitang pasasayahin habang nandito ako. Lumipas ang ilang araw at unti-unting naging komportable si Aurora sa papel na ginagampanan niya. Sa bawat oras na magkasama sila ni Kian, mas lalo siyang nauhulog sa kabaitan at sinseridad ng lalaki. Ngunit alam niyang nasa matibay siyang yungib. Isang maling galaw lang ay magigiba ang lahat. Isang hapon, inimbitahan sila ng mga magulang ni Kian sa kanilang mansyon para sa huling pagtitipon bago ang kasal. Nandoon ang buong pamilya at ilang malalapit na kaibigan. Habang nagsasaya ang lahat, napansin ni Aling Marites ang ina ni Kian na medyo mainit ang pakiramdam ni Aurora. Anak, mukha kang pinapawisan ng sobra. Halika rito, pahangin ka muna. Malambing na sabi ni Ginang Montisilio habang inaayos ang buhok ni Aurora. Ayos lang po ako, tita. Medyo mainit lang talaga dito. Sagot ni Aurora. Pero hindi nagpatalo ang matanda. Dahan-dahan nitong itinaas ang manggas ng damit ni Aurora para ayusin ang tela. At doon, nanlaki ang mga mata ni Ginang Montisilio. Kitang-kita nito ang maliit, ngunit kapansin-pansing birthmark sa bandang itaas ng braso niya. Nabigla ang buong silid. Tumahimik ang lahat. Anak, hindi ba sabi mo dati, wala kang anumang marka sa katawan, ni isa man lang, wala kang nunal o birthmark? Tanong nito. Naniga si Aurora sa kanyang kinatatayuan. Ramdam niya ang malamig na pawis na tumatakbo sa kanyang likuran. Mabilis na tumingin sa kanya ang tatay ni Kian. Naalala ko pa noong nagpunta ka dito noon para sa dinner. Nakita namin ang balat mo. Makinis at walang bahid. Pero ngayon,
Bakit may marka ka? Ramdam ni Aurora na papalapit na si Kian. Alam niyang sasandaling makita ito ng lalaki, matatapos na ang lahat. Pero kailangan niyang kumilos. Nako, grabe naman kayo mag-isip. Panimula ni Aurora sa masiglang boses, bagamat nanginginig ang tuhod niya. Birthmark lang naman pala to eh. Pero dati wala yan. Giit pa ng tatay ni Kian. Paanong biglang lumitaw? Dahilan ito para lalong mapangiti si Aurora. Siyempre po, dati maliit pa ako noong huling nagkita tayo ng matagal. Lumalaki rin naman ang katawan ng tao, di ba? Kasabay ng pagtanda, lumalaki at lumalalim din ang mga marka. Or baka naman, dati sobrang puti ko, kaya hindi halata. Ngayon kasi medyo natan ako dahil madalas akong lumabas ng bahay, kaya mas naging obvious na. Tinitigan siya ng ginang Montisilio. Sigurado ka ba? Kasi parang iba yata ang itsura. Tita naman eh. Singit ni Aurora at hinawakan ang kamay ng ginang. Baka naman po dahil iba ang ilaw dito. O baka naman nakalimutan nyo na kung ano talagang itsura ko. Isipin nyo, ilang taon na rin ang nakalipas noong huli nyo to nakita. At saka, tingnan nyo nga to. Itinaas ni Aurora ang kabilang braso. Wala naman dito ah. Iisa lang naman talaga to. Nasa kanan lang. Baka po dati nakasuot ako ng mahabang manggas kaya hindi nyo napansin. Or baka akala nyo nunan lang dati na maliit. Tumingin si Aurora kay Kian na nakatingin lang sa kanya ng seryoso. Kinabahan siya lalo, pero pinanatili niya ang kanyang reaksyon. Kian, sabihin mo naman sa kanila. Wika ni Aurora sabay hawak sa braso ng binata. Alam mo naman na ako to, di ba? Bakit parang hindi niyo ako kilala? Naku, baka gusto niyo lang akong asarin ah. Alam ko naman na excited kayo maging daughter-in-law ako. Kaya ganyan kayo ka-obsess sa itsura ko. Napabuntong hininga si Ginoong Montisilio at tinitigan ang marka. Mukhang nagdududa pa rin, pero sa paraang sinabi ni Aurora ay may punto naman. Hindi naman imposibleng lumaki ang birthmark o mas luminaw habang tumatanda. Mabuti na lang at maganda naman tignan. Biro ni Aurora para paluwagin ang tensyon. Sabi nila, swerte daw kapag may ganyan, di ba? Meaning, dadalhin ko ang swerte sa pamilyang ito kapag nagpakasal na ako. Unti-unting lumambot ang mukha ni Ginang Montisilio at napangiti. Sus, ikaw talaga. Puro ka nalang biro. Nataranta tuloy kami. Akala namin kung ano na to. Paano naman ako magiging iba, tita? Ako pa rin naman ang pakakasalan ng anak niyo eh. Sagot ni Aurora sabay kindat kay Kian. Tumango na lang ang mga magulang nito at binalikan ang kanilang kinauupuan. Bagamat may kaunting pagtataka pa rin. Pero sapat na ang paliwanag para maniwala sila ngayon. Nang makaalis na ang mga ito at sila na lang dalawa ang magkatabi, hinawakan ni Kian ang kamay ni Aurora. Sana, totoo lang lahat ng sinasabi mo. Sana ikaw talaga yung babaeng pagkakasalan ko. Napayo ko si Aurora. Kian? Oo na, alam ko na ikaw yan. Pero kahit may marka ka o wala, ikaw pa rin yung babaeng gusto ko. Ikaw yung babaeng nagpapasaya sa akin nitong mga nakarang araw. Siyempre naman, ako lang to. At pangako, gagawin ko lahat para maging masaya ka hanggang sa huli. Tumango si Kian at hinalikan ang likod ng palad niya. Isang linggo na lang. Konting tiis na lang, Annalie. Malapit na tayong maging mag-asawa. Isang linggo na lang at kailangan na niyang ibigay muli ang pwesto sa kapatid nito. Pero habang tumatagal, lalong nahihirapan si Aurora na isipin na kailangan niyang bitawan ang lahat ng ito. Pagkatapos ng mainit na usapan tungkol sa birthmark,
Tila mas naging malapit pa sila sa isa't isa. Sumunod na araw, nagtungo sila sa isang kilalang cake shop para pumili ng disenyo at lasa para sa kanilang kasal. Malaki at elegante ang shop, puno ng makukulay na dekorasyon. Nakatayo sila sa harap ng malaking display table kung saan nakalatag ang iba't ibang sample ng wedding cake. Wow! Ang gaganda naman nito. Parang sayang kainin eh. Ang gagandang tignan. Ngumiti si Kian habang pinagmamasdan ang dalaga. Ikaw ang bahala. Ano man ang gusto mo. Susundin ko. Basta ikaw ang pumili. Sigurado akong maganda yan. Namula ng bahagya ang pisngi ni Aurora. Sus, bulero ka talaga. Pero sige, dahil sinabi mo, ako nang bahala. Dapat kasi perfect lahat para sa special day natin. Lumapit sila sa isang pastry chef at pinag-usapan ang mga flavors. Habang abala ang chef sa pagpapaliwanag, dahan-dahang lumipat si Kian kay Aurora hanggang sa halos magdikit na ang kanilang mga balikat. Alam mo, Bulong ni Kian na nakatingin pa rin sa mga cake. habang tumatagal, lalo kong nare-realize na tama ang desisyon ko na ikaw ang pakakasalan ko. Natigilan si Aurora. Lumingon siya rito at nagtama ang kanilang mga mata. Bakit mo naman nasabi yan? Dahil ikaw lang ang nakakagawa sa akin ng ganito. Ikaw lang ang nakakapagpasaya sa akin ng ganito kadali. Sa'yo ko lang naramdaman yung peace of mind na matagal ko nang hinahanap. Napalunok si Aurora. Ramdam niya ang init na umaakyat sa buong katawan niya. Lord, ano ba to? Bakit ang sweet niya masyado? Hindi ako makahinga. Kian, nauutal niyang tawag. Aurora, salamat dahil dumating ka sa buhay ko. I promise, poprotektahan kita at mamahalin sa buong buhay ko. Doon na tuluyang nabaliw ang sistema ni Aurora. Sobrang kilig na parang sasabog na ang dibdib niya. Hindi niya kinaya ang intensidad ng tingin at ang mga salita ni Kian. Sobrang romantic at sobrang sincere kaya nakaka-overwhelm. Dahil sa sobrang tuwa at kaba, hindi niya namalayan na naging mabilis ang galaw niya. Sa pagtatangka niyang umatras ng kaunti o itulak man lang ito ng mahina bilang reaksyon, aksidente niyang itinulak si Kian ng medyo malakas. Dahil nakatayo sila sa may gilid ng mesa, medyo makinis ang sahig at nawala ng balanse si Kian. Bahagya itong napaatras at muntik ng matumba, pero buti na lang nakahawak agad ito sa gilid ng mesa. Natahimik ang buong paligid. Kahit ang chef ay napahinto sa pagsasalita at napatingin sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Aurora. Tinakpan niya agad ang bibig niya gamit ang dalawang kamay. Oh my gosh, Kian! Are you okay? Sigaw ni Aurora at agad siyang lumapit para tulungan ito. Tumawa ng mahina si Kian at inayos ang suot niyang coat. Hinawakan niya ang braso niya na medyo nabangga sa mesa. Okay lang ako. Pero, wow, ang lakas naman ng tulak mo, madam. Akala ko ba, mahina ka lang. Naku, sorry talaga. Nag-aalalang sabi ni Aurora habang hinahaplos ang braso ni Kian. Hindi ko sinasadya, nadala lang ako ng... kasi naman, bigla ka kasing magsalita ng ganyan. Hindi ako nakahanda. Bakit? Anong nangyari? Kinilig ka ba? Ha? Ako? Kinilig? Hinding-hindi. Tanggi ni Aurora kahit sobrang pula na ang muka. Nagulat lang ako. Akala ko kasi may ahas sa likod mo kaya kita itinulak para iligtas ka. Yes, that's it. Iniligtas kita. Tumawa ng malakas si Kian. Sus, iligtas daw.
Bakit sobrang pula ng pisngi mo? Parang kamatis ah. Aminin mo na. Kinilig ka lang eh. Hindi nga. Ang kapal ng mukha mo. Depensa ni Aurora habang pilit na tinatapik-tapik ang sariling pisngi para palamagin ito. Swerte mo nga at malakas ang reflexes ko, kaya nailigtas kita. Kung hindi dahil sa akin, kanina ka pa bagsak sa sahig at nakakahiya. Ah, ganun ba? So dapat magpasalamat pa ako sa'yo? Siyempre naman, dapat nga mag-thank you kiss ka pa eh. Biglang nasabi ni Aurora at agad na napakagat ng labi. Aray ko po, ano bang pinagsasabi ko? Tumaas ang kilay ni Kian at unti-unting lumapit sa kanya. Ilan para umatras siya hanggang sa mapadikit siya sa mesa. Nasa pagitan na siya ng braso ni Kian. Nakukulong sa braso nito. Thank you, kiss. Malambing at mababang boses ni Kian. Sige, bakit hindi? Kung yun ang gusto mo. Nanlaki ang mga mata ni Aurora at agad na itinaas ang dalawang kamay bilang harang. Hoy, hindi ah, joke lang yun. Huwag mong seryosohin. Andito ang chef nakatingin sa atin. Tumingin saglit si Kian sa chef na nakangiting nakatingin sa kanila. Tapos, bumalik ang tingin kay Aurora. Kung ganun, sa bahay na lang natin gagawin para wala nang nakakakita. Kian? Tila napasigaw na si Aurora sa hiya. Ang daya mo! Binibiro mo lang ako ah. Akala ko ba seryosong tao ka? Bakit ang daldal at ang hilig mo na akong asarin ngayon ah? Kasi cute ka kapag naiinis o namumutla. Gusto ko lang makita yung iba mong side. Masaya kang kasama, Aurora. Hindi nakakabagot. Natigilan si Aurora sa haplos at sa sinabi nito. Nawala ang biglaang kaba at napalitan ng kakaibang saya na tumatago sa puso. Napabuntong hininga na lang siya at hinampas ng mahina ang dibdib nito. Sus, bulero, maniwala ako sa iyo eh. Ngiti niya kahit kinikilig na naman siya sa loob. Sige na nga, baka gutumin pa tayo nito kakahanap mo ng butas sa akin. Pili na tayo ng cake at gusto ko yung may strawberry at chocolate ha at dapat malaki. Kahit ano, basta ikaw ang kasama ko. Sagot ni Kian at mga hawakan sana ang kamay niya nang biglang magsalita ang chef. Sir, ma'am, try niyo po muna itong sample. Sabay abot ng chef ng isang maliit na tinapay. Dahil parehong nagulat, nagkatinginan sila at sabay na tumawa. Pagkatapos nilang bumili ng cake, dumiretso sila sa isang mamahaling restaurant para sa dinner meeting kasama ang pamilya at ang ilang organizers. Maraming pagkain inihain, mula sa seafood, karne, hanggang sa mga exotic dishes. Dahil gutom na si Aurora at mahilig siya sa pagkain, hindi siya nagpatinag. Habang ang iba ay pili lang ang kinakain, siya ay kumakain lang. Nakita niya ang isang plato na puno ng hipon at alimango. Nanlaki ang mga mata niya. Uy, mukhang masarap yan ah! Sabi niya, sabay kuha ng isang malaking piraso ng hipon at binalatan ito ng mabilisan. Sarap naman ito! Luto pa yata sa butter at garlic. Perfect! Agad niya itong isinubo at ngumunguya ng may labis na kasiyahan. Wow! Ang sarap! Kian, tikman mo to. Sobrang lambot ng laman. Pero biglang tumahimik ang buong mesa. Nakita ni Ginang Montisilio ang kinakain niya at agad na napasinghal. Anak, ano yung kinakain mo? Hindi ba't allergic ka sa seafood? Lalo na sa hipon at alimango. Natigilan si Aurora. Shit, right. Allergy pala si Annalise sa seafood. Nakalimutan ko. Pero mabilis ang isip niya.
Hindi siya pwedeng magpanik. Dapat magaling ang acting. Pinagpatuloy lang niya ang pagngunguya at ngumiti ng malapad. Ito po. Naku tita, dati yun eh. Matagal na yun. Matagal na. Last month nga nagpa-check up ka pa at sinabi ng doktor na bawal ka talaga. Singit pa ng papa ni Kian na mukhang nag-aalala na rin. Tito naman, nagpa-check up ako ulit lately oh. Sabi ng doktor, nawala na raw. O baka naman yung allergy ko dati, na-outgrow ko na. Grabe, akala ko kung ano na. Wala namang nangyayari sa akin, di ba? Ang sarap nga eh. Sinubukan niyang kumain ulit para patunayan. Pero sa loob-loob niya ay nagdarasal na lang siya na huwag siyang magka-rashes o mahirapan huminga ngayon din. Pero Annalie, sigurado ka ba? Kasi naalala ko, sinabi mo sa akin dati na kapag kumakain ka ng hipon, nanghihina ka na agad. Dati yun, Kian. Dati. Ang tao kasi nagbabago. Baka dahil lumaki na ako. Tumibay na rin ang resistensya ko. Tignan mo nga ako, oh. Blooming na blooming. Wala namang nangyari, di ba? Tumawa siya ng pilit, pero ramdam niya ang matinding titig ni Kian. Hindi pa rin kumbinsido si Kian. Bigla itong tumayo at lumapit sa tabi nito. Hinawakan nito ang mukha niya, tapos tinignan ang leeg at braso niya. Tingnan mo ako. Huwag ka magsisinungaling sa akin. Nahilo ka ba? Nahihirapan ka bang huminga? May kati ka ba sa lalamunan mo? Wala nga eh. Ang arte mo naman. Sagot ni Aurora kahit kinakabahan na. Okay lang ako. Promise. Gusto ko lang talaga kumain kasi masarap eh. Sayang naman kung hindi ko titikman. Di ba? Kung ano man ang mangyari, ako ang unang makakaalam. Please, pakikuha ng tubig at yung emergency medicine na nasa kotse ko. Bilis. Kian, hindi na kailangan. Nakakahiya naman sa kanila. Pigil ni Aurora. Hindi ako makakahinga ng maluwag hanggat hindi ako sigurado. Kahit sabihin mong okay ka na, natakot ako. Paano kung may mangyari sa'yo? Hindi ko kakayanin. Napahinto si Aurora. Ramdam niya ang sinseridad at takot sa boses ni Kian. Hindi ito umaarte. Tunay na nag-aalala ito para sa kanya. Sorry na. Promise, okay lang talaga ako. Baka nagkataon lang talaga na okay na ako ngayon. See? Masaya pa ako oh. Tinitigan siya ni Kian ng matagal bago bumuntong hininga. Hinawakan nito ang kamay niya at hinigpitan. Basta, kung may maramdaman ka kahit kaunti, sasabihin mo agad sa akin, ha? Walang itatago. Kahit gaano pa kasarap yung pagkain na yan, hindi ito kasing halaga mo. Namula ang pisngi ni Aurora. Opo, boss. Naintindihan ko po. At simula ngayon, bawal ka nang kumain ng kahit na ano na hindi ko muna tinitikman o tinitignan. Ako nang bahala sa pagkain mo para sure na safe ka. Sus, overprotective masyado. Pero sige na nga, dahil sweet ka naman. Kahit na muntik na silang mahuli dahil sa allergy, naging dahilan pa ito para mas maramdaman ni Aurora kung gaano siya kamahal at kaalaga ni Kian. Sa bawat sandali na lumilipas, lalo namang bumibigat ang loob niya na kailangan niyang ibalik ang lahat sa kapatid nito. Pagkatapos ng hapunan, nagkita ang magkapatid sa isang tahimik at liblib na lugar. Seryoso at mabigat ang itsura ni Aurora habang nakatingin kay Annalie na mukhang balisa at hindi mapakali. Annalie, kailangan na nating pag-usapan ito ng seryoso. Panimula ni Aurora habang nakakrus ang braso. Isang araw na lang, malapit na ang araw ng kasal. Hindi na pwedeng patagalin pa ito. Napabuntong hininga si Annalie at umiwas ng tingin. Ate, please,
Kunting tiis pa. Hindi pa ako pwedeng humarap ngayon. Napailing na lang si Aurora. Hindi ka pwede? O ayaw mo lang talaga? Alam ko na ang totoo, Annalie. Alam ko kung bakit ka takot at kung bakit ayaw mong ituloy ito. Natigilan si Annalie at dahan-dahang tumingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo na akong lokohin. May mahal ka ng iba, di ba? Kaya ka hindi makasipot. Kaya ka takot magpakasal kay Kian dahil ang puso mo ay nasa ibang lalaki. Dahil sa kanya ka masaya. Napayuko si Annalie at doon na tumulo ang luha niya. Oo ate, mahal ko siya. Siya yung taong gusto kong makasama habang buhay. Pero alam mo naman ang sitwasyon. Arranged marriage to. Hindi ako pwedeng tumanggi sa parents natin at sa pamilya ni Kian. Kaya kita hiningan ng tulong para mailigtas mo ako. Mailigtas? Sa tingin mo ba madali yung ginagawa ko? Araw-araw kong namumuhay sa kasinungalingan. Halos mahuli na ako dahil sa birthmark ko. Tapos kanina pa, muntik na naman dahil kumain ako ng seafood na allergic ka pala. Isang maling galaw lang, gigiba ang lahat at mapapahiya tayong dalawa, pati na ang pamilya natin. Alam ko ate, at sorry talaga, pero kailangan kita. Pagmamakaawa ni Annalie. Kahit hanggang matapos lang ang seremonya, pagkatapos noon, aamin ako. Hahayaan ko na silang magalit sa akin. Basta ngayon, ikaw muna. Umiling si Aurora at napahawak sa sentido. Hindi na pwede, Annalie. Delikado na. Lalo na't iba na ang takbo ng mga pangyayari. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Annalie. Tumingin si Aurora sa malayo. Habang nagpapanggap ako, nakilala ko si Kian. Hindi siya yung taong inakala natin. Mabait siya, sincere, at sobrang maalaga. Sa tuwing kasama ko siya, iba yung nararamdaman ko. Huminto siya sandali at napalunok bago ituloy. Natatakot ako, Annalie. Dahil unti-unti, nahuhulog na rin ako sa kanya. At habang tumatagal, mas lalo akong nasasaktan. Dahil alam kong sa huli, ikaw pa rin ang papakasalan niya. Ako lang naman ang pamalit. Napasinghap si Annalie. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganito. Ate, ikaw? Kay Kian? Oo, pero alam ko ang lugar ko. Kaya nga nandito ako ngayon at sinasabi sa'yo na bumalik ka na. Bago pa mahuli ang lahat. Bago pa masira ang puso ko. At bago pa siya masaktan dahil sa panloloko natin. Kailangan mo nang harapin to, Annalie. Ito ang kasal mo. Pero umiling si Annalie at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Aurora. Hindi ko magagawa, ate. Hindi ko kayang pakasalan siya kung iba ang mahal ko. Please, huwag mo akong iwanan sa ere. Alam kong mahirap, pero ikaw lang ang kakampi ko. Pero Annalie, please lang. Putol ni Annalie habang humahagulgol. Ikaw na muna. Dahil nakikita ko naman na masaya siya sa'yo. Masaya ka rin ba sa kanya? Natigilan si Aurora. Hindi siya makasagot agad. Iyan na nga eh. Kaya please, ituloy mo na lang. Para sa akin at para na rin sa'yo. Hindi ganon kadali yun. May feelings na ako. Paano kung sa huli, ako na naman ang masaktan? Paano kung magising siya sa katotohanan na hindi ikaw yung minahal niya kundi ako? Ano na lang ang mangyayari sa atin? Bahala na. Basta ngayon, huwag mo akong iiwan. Hindi ko kakayanin kung ako ang papalit. Tinitigan siya ni Aurora ng matagal. Nakikita niya ang takot at desperasyon sa mata ng kapatid nito. At sa kabila ng lahat, mahal niya ang kapatid niya. Napapuntong hininga siya ng malalim at pinunasan ang luha ni Annalie. Grabe ka talaga. Pinapahirapan mo ako.
Sige, huling habilin ko lang. Pagkatapos ng kasal o sa lalong madaling panahon, aamin ka. Kailangan mong sabihin ng totoo. Dahil hindi ko kayang manatili sa piling niya sa ilalim ng pangalan mo habang mahal ko na siya bilang ako. Tumango agad si Annalie. Oo ate, pangako. Salamat. Salamat talaga. Huwag na. Umuwi ka na. At huwag kang magpapakita hanggat hindi ko sinasabi. Dahil simula bukas, ako na ulit si Annalie. Ako na ulit ang magpapanggap. Kahit alam kong sa dulo nito, ako lang ang talo. Dumating na ang pinakahihintay at kinakatakutang araw. Ang araw ng kasal. Nasa loob na ng simbahan si Kian at nakatayo sa harap ng altar at naghihintay. Seryoso ang mukha niya, pero kitang-kita ang saya at pananabik sa mga mata niya habang nakatingin sa pinto kung saan lilitaw ang kanyang mapapangasawa. Sa kabilang banda, nasa dressing room si Aurora. Suot na ang napakagandang wedding gown na dapat sana ay para kay Annalie. Nakatingin siya sa salamin. Kaya ko to. Isang seremonya lang to. Pagkatapos nito, aamin na sila. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang belo na tumatakip sa mukha nito. Paglabas niya, sinalubong siya ng papa niya. Pero napahinto ang matanda nang tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Annalie! Tawag ng papa niya na parang hindi sigurado. Bakit? Parang ang tangkad mo yata ngayon. At iba ang tindig mo. Mabilis na ngumiti si Aurora at hinawakan ang braso ng ama. Pa naman excited lang po siguro kaya iba ang lakad ko. At saka mataas ang heels ko ngayon kaya mukhang matangkad. Ako pa rin ito, ang prinsesa niyo. Tumingin pa ulit ang papa niya. Siguro nga. Dahil sa gown at makeup. Pero, iba talaga ang dating mo ngayon. Mas masigla at matapang tignan kumpara dati. Siyempre po, bride ako ngayon Dapat confident. Sagot ni Aurora, sabay halik sa pisngi ng ama. Tara na pa, hinihintay na ako ni Kian. Habang naglalakad sila sa gitna ng pasilyo, lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. At doon nagtama ang paningin nila ni Kian. Nang makarating sa altar, inabot siya ni Kian at hinawakan ang kamay nito. Ang ganda mo. Bulong ni Kian, nasapat lang para marinig niya. Sobrang ganda. Namula si Aurora. Sus, bulero ka talaga. Pero salamat. Pagkatapos ng ilang ritual, lumapit ang mama ni Kian para sa isang mensahe at basbas. Habang nakaharap ito sa kanila, nakakunot ang noo nito habang pinagmamasdan si Aurora. Anak, simula ng ginang Monticelio habang hinahawakan ang kamay ni Aurora. Patawad kong napapansin ko lang, pero parang iba talaga ang boses mo ngayon at yung mga mata mo. Parang mas malalim at mas matapang kaysa dati. At saka, yung height mo, parang mas matangkad ka ng kaunti kaysa noong huli tayong nagkita. Nanigas ang katawan ni Aurora, pero mabilis ang isip niya. Tumawa siya ng mahina at mahinhin. Mama naman po. Siyempre po, iba ang aura kapag kasal na. At saka, baka po dahil sa nakaheels ako na 5 inches, kaya mukhang matangkad. Tapos yung boses ko, baka kinakabahan lang po kaya medyo nanginginig at lumalalim. O baka naman po, dahil masaya ako at kumpleto na ang kumpiyansa sa buhay ko dahil kay Kian. Tumingin siya kay Kian na nakangiti lang sa kanya. At saka po mama, di ba sabi niyo dati, gusto niyo ng daughter-in-law na matapang at hindi mahina ang loob? Yun naman pala ang lumalabas sa akin ngayon. Ready na akong maging asawa at maging parte ng pamilya nyo.
Napabuntong hininga ang ginang at tumingin sa asawa niya. Siguro nga, dahil sa emosyon, o baka nag-iiba talaga ang itsura ng tao kapag ikinasal. Basta ang mahalaga, ikaw yan at masaya ang anak ko. Opo, tita. Ako po ito talaga. Si Annalie, na ngayon ay handa ng mahalin at alagaan ang anak niyo habang buhay. Nang akmang tatalikod na ang ginang, biglang bumulong ulit. At saka, yung birthmark mo, okay na ba talaga? Wala bang epekto yan? Wala po. Lucky charm pa nga po yan, sabi nila. Sagot ni Aurora sabay kindat. Umalis na rin ang mga magulang ni Kian at bumalik na sa kanilang pwesto. Nakahinga ng maluwag si Aurora, pero naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Kian sa kamay niya. Nang oras na para sa exchange of vows, kinuha ni Kian ang kamay nito. Annalie, tinuruan mo akong tumawa. Pinaramdam mo sa akin kung ano ang tunay na saya at minahal mo ako sa paraang hindi ko inaasahan. Tumulo ang luha ni Aurora. Ramdam niya ang bawat salita mula rito. Kahit na minsan, parang ang bilis ng mood changes mo. Minsan mahiyain, tapos biglang ang lakas ng loob. Biro pa ni Kian na ikinatawa ng mga tao. Ikaw pa rin ang gusto ko. I promise na poprotektahan kita, mamahalin at hinding-hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Nang oras na para magsalita si Aurora, napalanok siya. Tumingin siya sa mga mata ni Kian. Alam niyang mali. Alam niyang hindi siya ang dapat nandito. Pero totoo ang nararamdaman niya. Kian, panimula niya na medyo nanginginig ang boses. Ako rin. Akala ko magiging mahirap ang lahat. Akala ko hindi ako magiging masaya. Pero mali ako. Dahil sa'yo, naramdaman ko kung paano mahalin at pahalagahan. Salamat dahil tinanggap mo ako. Kahit sino pa man ang akala mo na ako. Natigilan ang lahat, pati si Kian. Ang ibig kong sabihin, mabilis na dugtong ni Aurora at ngumiti. Tinanggap mo ako kung sino ako ng buong buo. Pangako, magiging mabuting asawa ko. Mamahalin kita, higit pa sa inaakala mo. Doon na tuluyang napangiti si Kian. Now, by the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pari. Dahan-dahang itinaas ni Kian ang belo ni Aurora. Nakita niya ang kagandahan ng babae at ang mga luhang nangingilid sa mata. Mahal kita. Bulong ni Kian, bago ito hinalikan ng dahan-dahan at puno ng pagmamahal. Sumabog ang palakpakan sa buong simbahan. Lumipas ang ilang buwan at naging maayos at puno ng saya ang kanilang pagsasama. Sa loob ng kanilang tahanan, parang walang problema. Isang gabi, habang nagluluto si Aurora sa kusina at abala sa paghihiwa ng mga sangkap, lumapit si Kian mula sa likuran at niyakap siya ng mahigpit. Ang bango naman dito ah. Ano bang niluluto ng asawa ko? Bulong ni Kian sabay halik sa leeg niya. Natawa si Aurora at medyo napaiktad. Sus, amoy pa lang busog ka na. Adobo lang to pero special to dahil may lihim akong sangkap. Pagmamahal. Pabiro niyang sabi. Tumawa si Kian. Kahit anong lutuin mo, sigurado akong masarap. Binitawan ni Aurora ang kutsilyo at humarap sa kanya. Hinawakan niya ang mukha ni Kian. Siyempre naman, at habang nandito ako, pangako, hindi ka magsasawa. Lagi kitang patatawanin at mamahalin. Tinitigan siya ni Kian sa mata. Alam mo ba kung bakit kita mahal na mahal? Kasi, totoo ka.
Walang halong plastic. Minsan nga iniisip ko, parang ang swerte ko kasi parang nagbago ka bigla. Dati sobrang tahimik mo, mahinhin, parang takot lumabas ng bahay. Pero ngayon, ikaw na yung babaeng pinapangarap ko. Napalunok si Aurora. Doon siya kinabahan. Lord, wag naman ganito. Huwag niyang isipin na nagbago. Kasi, hindi naman talaga ako yun. Ewan ko sa'yo. Sagot niya, sabay tapik sa dibdib ni Kian. Baka naman dati lang ako nahihiya sa'yo eh. Ngayong close na tayo, kaya ko na sabihin lahat ng nasa isip ko. 'Di ba? Mas okay na ganito? Oo naman, sobrang okay. Sagot ni Kian at hinalikan siya sa noo. Sobra akong blessed. Pero sa kabila ng saya nila sa loob ng bahay, unti-unting nababahala ang mga tao sa labas. Nagsimula itong mapansin nung may inimbita silang mga kamag-anak at kaibigan para sa isang simpleng salo-salo. Nakaupo sila sa sala at nagkakape. Si Aurora ay masiglang nagkukwento, tumatawa ng malakas at kahit kailan ay hindi nauubusan ng sasabihin. Grabe talaga yung nangyari, tita. Akala ko matutunaw na ako sa hirap. Pero buti na lang, mabilis akong dumiskarte. Kwento ni Aurora habang tumatawa ng malakas at natural na natural. Natigilan ang tita ni Kian at tumingin sa asawa nito. Nako, iba talaga. Iba talaga ang dating ni Annalie ngayon ah. Dati hindi yan nagsasalita kapag maraming tao. Laging nakayuko lang. Ngayon, parang ibang tao. Ang daldal at ang lakas ng loob. Sumang-ayon naman ang mama ni Kian na si Ginang Montisilio, habang pinagmamasdan si Aurora. Napapansin ko rin yan. At saka, yung kilos niya ha, parang ang lalaki tignan minsan. Tapos ang bilis pa kumilos. Hindi na yan yung mahinhin na batang kilala natin dati. Parang si Aurora yung nasa harap natin ngayon. Napasinghapang iba. Hala, pwede bang mangyari yon? Pero magkamag-anak naman sila. Baka nagkataon lang talaga na nag-iba ang ugali dahil sa kasal. Hindi ko alam. Bulong ng papa ni Kian. Pero may kakaiba talaga. Masyadong mabilis ang pagbabago. Masyadong perfect para maging totoo. Dahil malakas ang pandinig ni Aurora, narinig niya ang mga bulungan. Bigla siyang natahimik at napalunok. Alam niyang delikado na. Masyado siyang naging komportable, kaya nakalimutan niyang mag-acting bilang Annalie. Mabilis siyang nag-adjust. Pinigilan niya ang tawa, umayos ng upo, at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Kian. Sorry po, masyado na yata akong naging maingay. Excited lang po kasi ako. Ngumiti siya ng pilit, pero kitang-kita pa rin ng matatanda na parang pilit lang yon. Tumingin si Kian sa kanya at hinaplos ang likod ng kamay nito. Okay lang yan, mahal. Mas gusto ko nga na ganito ka eh. Masaya ka? Pero kahit sinabi ni Kian yon, napansin din niya ang biglang pagbabago ng mood ni Aurora. Nakita niya kung paano ito sumulyap ng kabado sa mga magulang niya. Nang makauwi na sila, ay sinalubong agad ni Aurora si Kian na abala sa pagtanggal ng sapatos. Kian, tawag niya. May napansin ka ba kanina? Tanong niya ng mahina. Tumingin si Kian sa kanya at lumapit. Hinawakan siya sa balikat. Bakit? May problema ba? Wala naman, pero parang may hinala sila mama at papa. Parang napapansin nila na iba ako kumpara dati. Napabuntong hininga si Kian at umupo sa sofa. Hinila niya si Aurora para umupo rin sa tabi nito. Alam mo, mahal, totoo man o hindi ang sinasabi nila, para sa akin, ikaw pa rin yan. Ikaw ang asawa ko.
Pero aaminin ko, minsan napapaisip din ako. Nanlaki ang mata ni Aurora. Ha? Ano? Anong iniisip mo? Napangiti lang si Kian. Iniisip ko lang kung paano nagawang magbago ng isang tao ng ganito kabilis at ganda. Pero alam mo kung ano ang sagot ko sa kanila? Ano? Sabi ko, baka ako yung dahilan. Baka dahil minahal kita ng sobra. Kaya lumabas yung tunay mong kulay. Yung ikaw na masayahin, matapang, at totoo. At mas gusto ko to eh. Mas gusto ko tong ikaw na to. Kaysa dun sa tahimik na dati kong kilala. Napaiyak si Aurora sa sinabi niya. Mahal na mahal kita, Kian. Sobra. Pero alam niyang habang tumatagal, lalong lumalaki ang gulo. At darating ang araw na kailangan nilang harapin ang katotohanan. Isang hapon, sa loob ng malaking sala ng bahay nila, nagkita ang dalawang magkapatid. Seryoso at mainit ang usapan nila. Nakatayo si Annalie, habang si Aurora naman ay nakayuko. Ate, kailangan na nating magpalit. Mariing sabi ni Annalie. Umiling si Aurora. Hindi ko magawa, Annalie. Hindi ko kayang iwanan siya. Mahal ko na siya. At nararamdaman ko, mahal din niya ako. Habang mainit ang sagutan nila, hindi nila alam na nakatayo sa may pintuan sina Ginoo at Ginang Montisilio. Ang mga magulang ni Kian. Gulat na gulat ang mga ito sa naririnig. Anong ibig sabihin nito? Basag na boses ni Ginang Montisilio na dahilan para mapatigil ang dalawa. Nanlaki ang mata ni Annalie at agad na natakot. Mama, Papa, nandyan pala kayo. Lumapit ang Ginoo Montisilio at seryosong tinignan si Aurora. Kaya pala iba ang kilos, iba ang boses, at iba ang ugali. Hindi ka si Annalie, ikaw si Aurora, ang ate niya. Napayo ko na lang si Aurora. Wala na siyang takas, tapos na ang laro. Opo, ako po si Aurora. Hindi ako si Annalie. At kailan niyo to balak sabihin sa amin? Habang buhay ba kayong magsisinungaling? Sigaw ng papa ni Kian. Niloko niyo kami. Niloko niyo ang buong pamilya. Sa sobrang ingay at gulo, dumating si Kian. Nakita niya ang mga magulang niya na galit at ang dalawang babae na umiiyak. Anong nangyayari dito? Tanong ni Kian. Lumapit agad sa kanya ang mama niya. Kian, anak! Malaking kasinungalingan ang lahat. Hindi si Annalie, ang asawa mo. Si Aurora ito, yung ate niya. Pinalit nila. Niloko ka nila. Huminga ng malalim si Kian. Tinignan niya si Aurora na umiiyak at takot na baka talikuran at kamuhian siya nito. Totoo ba ito, mahal? Tanong ni Kian kahit alam na niya ang sagot. Tumango si Aurora habang tumutulo ang luha. Oo, Kian. Patawad. Ako si Aurora. Si Annalie ang dapat mong mapangasawa pero hindi siya sumipot noong araw ng kasal dahil may mahal siyang iba. Pinakiusapan niya ako na pumalit muna. Akala ko, saglit lang. Pero minahal na kita. Patawad kung niloko kita. Magalit ka sa akin. Saktan mo ako. Tatanggapin ko lahat. Pumikit si Aurora at naghintay ng sigaw o sampal. Pero imbes na magalit, biglang tumawa si Kian. Ha? Nagulat ang lahat. Kahit ang parents niya ay natulala. Tumigil si Kian sa pagtawa at lumapit kay Aurora. Hinawakan niya ang mukha nito at pinunasan ang luha. Akala ko ano na eh. Sabi ni Kian sabay iling. Akala ko aamin ka na ngayon lang. Pero
Alam ko na mula pa nung una. Nanlaki ang mata ni Aurora. Ha? Alam mo? Oo. Nung unang araw pa lang na nagkita tayo sa pasilyo, alam ko na hindi ikaw yung babaeng nakilala ko noon. Iba ang lakad, iba ang tingin, at sobrang iba ng ugali. Yung Annalyn na nakilala ko, tahimik, mahiyain, parang laging takot. Pero ikaw, maingay, masaya, matapang, at totoo. Bakit hindi mo sinabi? Naiiyak na tanong ni Aurora. Dahil mas naging masaya ako kasama ka. Dahil noong dumating ka, nabuhay ulit ako. Mas naging komportable ako sa'yo. Hinayaan ko lang dahil gusto ko yung ganito. At higit sa lahat, dahil minahal kita, Aurora. Minahal kita, hindi bilang kapalit, kundi bilang ikaw. Lalong napaiyak si Aurora at niyakap siya ng mahigpit. Mahal din kita, Kian. Sobrang mahal. Pero hindi natutuwa ang mga magulang niya. Kian, anong pinagsasabi mo? Sigaw ng papa niya. Niloko tayo nila. Ito ay isang malaking iskandalo. Paano natin ipapaliwanag sa mga tao na ibang tao palang pinakasalan mo? Pa, ma. Humarap si Kian sa mga magulang niya. Alam ko mali ang paraan. Alam ko mali na nagsinungaling sila. Pero ang resulta, nahanap ko ang taong gusto ko. Si Aurora, ang babaeng mahal ko. Siya ang gusto kong makasama habang buhay. Tumingin si Ginang Montisilio kay Annalie na nakatayo sa gilid at umiiyak. At ikaw, Annalie? Kaya ka pala nawawala eh. May iba ka palang mahal. Yumuko si Annalie. Patawad po. Hindi ko po kayang pakasalan si Kian dahil may mahal po akong iba. Pinilit ko lang po dahil sa arrangement. Sorry po. Napabuntong hininga ang Ginoong Montisilio at umupo. Grabe, ang gulo. Pero paano na ngayon? Lumapit si Kian at hinawakan ang kamay ng mga magulang niya kasama si Aurora. Pa, ma, tanggapin niyo na lang po ang katotohanan. Mali man ang naging simula, pero tama ang naging wakas. Si Aurora ang asawa ko sa puso at sa paningin ko, at handa kaming ayusin ang lahat ng legal na proseso para maging tama ang lahat. Pero hinding-hindi ko na siya pakakawalan. Tinitigan sila ng mga magulang ni Kian. Galit pa rin at dismaya pa rin dahil sa panloloko. Pero nakikita nila sa mata ng anak nila ang tunay na saya na matagal na nilang hindi nakita. Mahirap tanggapin, sabi ng mama ni Kian habang nakatingin kay Aurora. at hindi namin sinasabing okay na agad lahat. Galit pa rin kami dahil sa panloloko nyo. Naintindihan po namin, Mama. Sagot ni Aurora ng magalang. Kahit galit kayo, tatanggapin ko. Basta hayaan niyo lang po akong manatili sa tabi ni Kian at patunayan na karapat-dapat ako sa pamilya niyo. Napabuntong hininga na lang ang ginang at tumango ng dahan-dahan. Bahala kayo sa buhay niyo. Kailangan niyong ayusin ang gusot na ito. Opo, Mama. Salamat po. Sagot ni Aurora at yumuko ng may respeto. Ilang buwan matapos ang malaking pag-amin at pagtanggap, naging abala sila sa pag-aayos ng mga legal na dokumento. Kinailangan nilang dumaan sa proseso para maitama ang pangalan sa marriage contract at lahat ng papeles. Isang hapon, pagka-uwi nila galing sa munisipyo, masayang ipinakita ni Aurora ang bagong dokumento. Kian, tignan mo! Masiglang sabi ni Aurora habang winawagayway ang papel. Legal na! Asawa mo na talaga ako officially! Lumapit si Kian at niyakap siya mula sa likuran. Tinignan nila ang dokumento ng sabay. Finally, sabi ko naman sa'yo gagawin nating tama ang lahat. Kahit anong mangyari, ikaw lang ang gusto kong makasama sa buhay ko.
Humarap si Aurora at hinawakan ang pisngi nito. Salamat, Kian. Salamat dahil hindi mo ako iniwan kahit nasa gitna tayo ng gulo at iskandalo. Alam ko, mahirap sa parents mo tanggapin ito. Pero ginagawa natin lahat para maayos. Oo nga eh. Pero alam mo, mas naging matibay tayo dahil dito. Dati, takot tayong mabuking. Takot tayong magsalita. Ngayon, wala na tayong tinatago. Totoo yan. Sang-ayon ni Aurora. Dati, kapag may tinatanong sa akin kung sino ako, kinakabahan ako. Ngayon, buong pride kong sasabihin na ako si Aurora, ang asawa mo. Tumawa si Kian. Masyado ka na yatang confident ah. Siyempre naman, kasi pinatunayan natin na kahit mali ang simula, naging tama naman ang wakas. At saka, alam mo ba kung bakit mas naging matibay tayo? Tanong ni Aurora. Bakit? Dahil minahal mo ako, kahit alam mong hindi ako yung pinili nila. Minahal mo ako dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa pangalan o sa arrangement. Ibig sabihin, totoo talaga to. Hinawakan siya ni Kian sa bewang at inilapit pa lalo. Siyempre, Aurora o Annalyn man ang pangalan mo. Ikaw yung babaeng nagpatawa sa akin, nagpakalma sa akin, at nagparamdam sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig. Wala nang papalit sa'yo. Biglang may narinig silang pag-ubo sa may hagdanan. Si Ginang Montisilio, ang mama ni Kian. Agad na humiwalay ng kaunti si Aurora at yumuko ng may respeto. Mama, tinapik naman ni Kian ang balikat niya para pakalmahin. Lumapit ang ginang at may inabot na folder. Nandito na rin ang approval sa bank accounts at properties. Inilipat na sa pangalan mo, Aurora. Ayusin mo ang paghawak yan, ha? Responsibilidad yan. Nanlaki ang mata ni Aurora. Talaga po, ma? Salamat po. Hindi po kayo magsisisi. Pagbubutihan ko palalo. Alam naman namin na mabuti kang tao. Sabi ng papa ni Kian na sumunod din papasok sa kanila. At nakikita namin kung gaano ka kamahal ng anak namin. Galit pa rin kami sa nangyari noon at hindi namin makakalimutan yung panloloko. Pero tanggap namin na ikaw ang nakatakda para sa kanya. Maraming salamat po, pa. Ma, pangako po, hindi ko sasayangin ang tiwala nyo. Mamahalin ko si Kian higit sa lahat. Tumango na lamang ang mga magulang at ngumiti ng tipid. Lumipas ang ilang buwan at tila perpekto na ang lahat. Akala ng lahat ay isang malaking swerte at himala ang nangyari. Pero isang hapon, habang nagliligpit ng mga lumang kahon sa storage room para sa kanilang anniversary, may napulot si Aurora na isang lumang photo album at isang lumang ID na pag-aari ni Kian noong college days pa. Kian, halika rito. Tignan mo, ang bata mo pa dito ah. Gwapo na gwapo. Tawag ni Aurora habang tumatawa. Lumapit si Kian at tumingin sa hawak niya. Biglang napahinto ito at napangiti ng nakakaloko. Nakuha mo pala yan. Dati yan eh. Pero habang binubuklat ni Aurora ang album, may nahulog na isang lumang litrato. Pinulot niya ito at nanlaki ang mga mata niya. Nasa litrato si Kian noon, kasama ang isang babae na nakakasual na damit. Nagtatawanan sila sa isang parke. At ang babae sa litrato ay siya. Kian, nauutal na sabi ni Aurora habang nakatingin sa litrato. Ako ito. Kailan to? Saan to? Kinuha ni Kian ang litrato at hinaplos ito. Tanda mo pa ba yung summer volunteer program sa probinsya? Mga ilang taon nang nakakaraan. Yung kung saan tumulong kayo sa feeding program at building houses? Napaisip si Aurora. Oo naman.
Hindi ko makakalimutan yon. Doon ko nakilala yung lalaking sobrang bait at nakakausap ko ng matagal. Pero, ikaw yun? Ikaw yung lalaking nakilala ko doon? Oo, ako yun. At doon kita unang nakita at minahal. Araw-araw akong pumupunta doon kahit busy ako. Dahil lang makita ka. Napahawak si Aurora sa bibig niya. Pero bakit hindi mo sinabi? At saka, noong panahon na yun, nagpakilala ako gamit ang pangalan ni Annalie. Kasi takot ako na baka malaman ng parents ko na nandoon ako at pinagalitan ako. Kaya ginamit ko yung pangalan ng kapatid ko. Doon, tuluyang nag-click ang lahat kay Kian. Tumawa siya ng malakas at niyakap si Aurora. Ayan, yan ang dahilan. Kaya pumayag ako sa arranged marriage. Kaya pumayag akong pakasalan si Annalie. Dahil akala ko ikaw yun. Akala ko, ang babaeng minahal ko noon sa probinsya ay si Annalie ang pangalan. Nanlaki ang mata ni Aurora. Ha? Anong sabi mo? Noong umuwi ako at sinabi ng parents ko na ipapakasal ako sa anak ng kaibigan nila na ang pangalan ay Annalie. Sobrang saya ko. Akala ko, coincidence lang. Akala ko ang babaeng hinahanap ko ay siya pala. Kaya pumayag ako agad. Ibig sabihin, hindi aksidente ang lahat? Hindi lang dahil pumalit ako? Hindi. Matagal na kitang kilala. Matagal na kitang gusto. Nung una, akala ko, iba ka. Pero noong nagkita tayo ulit dito sa bahay, at nakita ko yung kilos mo, yung tawa mo, yung mata mo, doon ko nakumpirma. Ikaw yun. Ikaw yung babaeng hinahanap ko. Kaya hinayaan ko lang na magpatuloy yung pagpapanggap mo. Dahil kahit anong pangalan ilagay mo, kilala kita. Kilala ko ang puso mo. At masaya ako na ikaw yung naging asawa ko. Hindi yung kapatid mo. Dahil simula pa lang, ikaw na talaga ang gusto ko. Dumating din ang mga magulang nila dahil sa ingay at narinig nila ang kwento. Kaya pala, sabi ng papa ni Kian habang umiiling. Kaya pala pumayag agad yung anak ko noon kahit ayaw niya ng arranged marriage. May lihim ka palang dahilan. Opo pa, mahal ko na siya noon pa. Akala ko lang si Annalie ang pangalan niya dahil doon siya nagpakilala. Kaya nung malaman ko na si Aurora pala talaga ang pangalan niya, ay siya yung pumalit. Lalo lang akong natuwa dahil ibinalik ng tadhana yung taong para sa akin. Hinawakan ng ginang Montesilio ang kamay ni Aurora. So, ibig sabihin, hindi lang ito simpleng pagpapalit. It was really meant to be. Kahit anong mangyari, kayo at kayo pa rin ang magtatagpo. Si, mahal, sabi ko naman sa iyo hindi ito swerte lang. Ito ay destiny. Si Aurora talaga ang para sa akin noon, ngayon, at habang buhay. Lumipas ang ilang taon at masaya pa rin sila sa pagsasama. Pero may isang bagay na unti-unting nagbibigay ng bigat sa puso ni Aurora. Kahit anong gawin nila at kahit anong subok, hindi pa rin siya nabubuntis. Isang hapon ay galing sila sa doktor. Tahimik lang si Aurora sa biyahe habang nakatingin sa labas ng bintana at malalim ang iniisip. Pagdating sa bahay, dumiretso siya sa kwarto at humiga sa kama. Lumapit si Kian at marahang umupo sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang buhok ng asawa. Mahal, okay ka lang ba? Mahinang tanong nito. Dahan-dahang humarap si Aurora at nakita ni Kian ang mga luhang umaagos sa pisngi nito. Kian, bakit kaya? Bakit? Ayaw pa rin? Sabi ng doktor, dahil daw sa PCOS ko, mahirap daw magbuntis kapag ganito ang kondisyon. Parang may mali sa katawan ko. Umiling si Kian
at hinawakan ang kamay nito. Wala namang mali sa'yo, mahal. Sakit lang yan. Pwede namang gamutin at kontrolin. Pero, ilang taon na eh. Nakikita ko yung mga kaibigan natin. Isa-isa na silang nagkakaanak. Tapos ako, araw-araw akong umiinom ng gamot. Nagda-diet, nag-e-exercise. Pero wala pa rin nangyayari. Feeling ko kulang ako bilang asawa mo. Ano bang sinasabi mo? Huwag mong sabihin yan. Ikaw ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Hindi nasusukat sa pagiging ina kung gaano ka kabuting tao o kung gaano kita kamahal. Umiiyak na napayakap si Aurora sa dibdib ng asawa. Pero, Kian, gusto ko rin magkaanak. Gusto ko rin na maranasan nating maging magulang. Natatakot ako. Baka sa huli, magsawa ka o maghanap ka ng iba na kayang ibigay sa'yo yon. Doon mahigpit na niyakap ni Kian ang asawa at hinalikan ito sa noo. Pakinggan mo ako ng mabuti. Mahal kita, Aurora. Hindi dahil sa kaya mong magbuntis o magkaanak. Mahal kita dahil ikaw ka. At kahit hanggang dulo ay wala tayong anak, okay lang sa akin. Ikaw ang pamilya ko. Tumingala si Aurora at pinunasan ang luha. Pero, atat ka rin naman, di ba? Alam ko, gusto mo rin na may tumatakbo dito sa bahay. Gusto ko, oo. Pero mas gusto ko na healthy ka at masaya ka. At saka, ang PCOS, hindi ibig sabihin hindi ka pwedeng magbuntis. Sabi naman ng doktor, posible pa. Kailangan lang ng tamang timing at tamang care. At handa ako maghintay. Kasama mo ako sa laban na to, ha? Hindi ka nag-iisa. Pero ang hirap, Kian eh. Minsan naiisip ko, bakit ako pa? Bakit may ganito ako? Malungkot na sabi ni Aurora. Dahil strong ka. Dahil kaya mong labanan yan. At andito ako para damayan ka. Kapag pagod ka, ako muna. Kapag malungkot ka, ako ang magpapatawa sa'yo. Walang susuko. Okay? Tumawa ng bahagya si Aurora kahit may luha pa sa mata. Ang sweet mo talaga. Buti na lang, ikaw ang naging asawa ko. Siyempre naman, ako lang naman ang perfect para sa'yo. At saka, alam mo ba kung ano ang advantage kapag may PCOS ka? Ano? Kunot noong tanong ni Aurora. Sabi nila, yung mga may ganyan, maganda at forever young. Kaya swerte ako kasi habang buhay kitang kasama na maganda at vibrant. Natatawa na rin si Aurora at sinuntok ng mahina ang braso ng lalaki. Sus, ang dami mong alam ah. Nambubola ka na naman. Totoo ah. Pero seryoso, mahal. Huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano. Focus tayo sa health mo. Kumain tayo ng tama. Mag-exercise tayo ng magkasama at magdadasal. Kung ibibigay ni Lord, blessing yon. Kung hindi, okay lang din. Dahil kumpleto na tayo. Tayo lang dalawa, sapat na. Niyakap siya ulit ni Aurora ng mahigpit. Salamat, Kian. Salamat dahil hindi mo ako pinapabayaan. Kahit minsan ang negative ko na mag-isip, nandyan ka para ipaalala sa akin kung gaano mo ako kamahal. Siyempre naman, asawa mo ako eh. Sagot ni Kian at hinalika ng asawa sa labi. Kaya chin up lang, smile ka lagi. Kasi kapag nakikita kitang masaya, feeling ko nanalo na ako sa loto. Basta, tandaan mo, nandito lang ako palagi para sa'yo, no matter what. Mula noon, hindi na gaanong naging mabigat ang loob ni Aurora. Naging team sila ni Kian. Sabay silang kumakain ng healthy, sabay nag-eehersisyo, at laging nagtatawanan. At kahit matagal, bago dumating ang blessing, alam ni Aurora na mayroon na siyang pinakamahalagang regalo, ang pagmamahal at suporta ni Kian. Ngunit dumating ang bisita,
na matagal nang hindi nakikita ni Kian na si Vanessa, ang childhood friend niya na galing pa sa ibang bansa. Wow! Ang ganda naman ng bahay niyo Ang swerte mo, Kian! Ang ganda ng buhay mo ngayon! Bati ni Vanessa sabay yakap kay Kian na medyo mahaba para sa panlasa ni Aurora. Ngumiti lang si Kian at inilayo ng bahagya ang sarili. Salamat, Vanessa. Upo ka. Si Aurora nga pala. Asawa ko. Tumingin si Vanessa kay Aurora at tinignan ito mula ulo hanggang paa na parang namimintas. Tapos ngumiti ng mapang-asar. Ay, oo nga pala. Si Aurora nga. Nice to meet you. Grabe, ang tagal niya rin yung nakasala. Pero bakit parang wala pa rin dumadating na baby? Tanong nito ng malakas. Nanahimik lang si Aurora at ngumiti ng tipid. Inaantay lang namin ang tamang panahon, Vanessa. Tumawa ng malakas si Vanessa. Ah, ganun ba? O baka naman may problema ka? Kasi sabi nila, kapag hindi nabubuntis agad, may sira sa matres o kaya naman may sakit. PCOS ba tawag doon? Nakakaawa naman si Kia, no? Baka hindi mo maibigay yung tagapagmana na gusto ng pamilya niya. Doon natahimik ang buong sala. Kahit ang mga kasambahay ay natigilan. Akala ni Vanessa ay maiiyak o mahihiya si Aurora. Pero nagkamali siya. Dahan-dahang ibinaba ni Aurora ang tasa ng kape na hawak niya at tumingin ng diretso sa mata ng bisita. Vanessa, una sa lahat, health issue yon. Medical condition. Hindi yon sira at lalong hindi yon nakakahiya. Pangalawa, sino ka ba para magsalita tungkol sa katawan ko? Natigilan si Vanessa. Ha? Nagtatanong lang naman ako Concern lang ako kay Kian. Concern? Mukhang concern ka masyado Bakit? Pinapangarap mo bang maging asawa niya dati? Kaya ganyan ka kainteresado kung may anak kami o wala? Anong sinasabi mo? Childhood friend lang kami. Depensa ni Vanessa habang namumula ang muka. Di good. Friend ka lang. Sagot ni Aurora, sabay tayo at lumapit dito. Kaya, huwag kang makialam sa private life namin. At saka, alam mo kung ano ang pinagkaiba natin? Ano? Si Kian, minahal ako kahit alam niya ang kondisyon ko. Tinanggap niya ako ng buo. Ikaw? Nandito ka lang ngayon para mang-away at manghusga dahil siguro wala kang magandang buhay dyan sa abroad. Kaya dito ka naghahanap ng atensyon? Grabe ka naman magsalita. Totoo naman At saka Vanessa, huwag mo kong sabihan na nakakaawa si Kian. Dahil kung may awa man dito, baka ikaw yun. Kasi ikaw, nandito ka para manira. Ako? Nandito ako para mahalin at alagaan ang asawa ko. At alam mo kung bakit sigurado ako? Kasi kahit kailan, hindi niya ako titignan na may kulang. Ikaw nga lang itong feeling may alam Tumingin si Aurora kay Kian na nakangiti lang at proud na pinapanood ang asawa niya. Saka isa pa, dugtong ni Aurora, sabay ngisi. Kahit hindi pa kami binibigyan ng anak, kung ako lang ang reyna ng bahay na to, at kahit anong gawin mo, kahit anong ganda o talas ng dila mo, hinding-hindi ka papalit sa pwesto ko. Gets? Natulala si Vanessa. Hindi niya inasahan na ganito katapang at katalas magsalita si Aurora. Akala niya ay mahinhin at mahina lang ito. Kian, sabihan mo nga asawa mo, ang bastos magsalita! Reklamo ni Vanessa, sabay hawak sa braso ni Kian. Agad na inalis ni Kian ang kamay nito at tumayo sa tabi ni Aurora. Hinawakan niya ang bewang ng asawa nito. Vanessa, tama na. Tamang sinabi ni Aurora. Private matter yon at wala kang karapatang mang-insulto. At saka,
Para sa impormasyon mo, masaya kami. At kahit anong mangyari, siya ang mahal ko. Kung napunta ka dito para lang manira, mas mabuti pang umuwi ka na. Nanlaki ang mata ni Vanessa. Kian? Ikaw pa? Talaga ba? Pipiliin mo to kaysa sa akin? Siya ang asawa ko at mahal ko siya. Kung hindi mo kayang respetuhin yon, huwag ka nang bumalik dito. Doon tuluyang napahiya si Vanessa. Walang nagawa kundi tumayo at ayusin ang bag. Fine. Sige nga. Sige nga. Pagsisisihan niyo to. Makikita niyo. Sigaw nito bago padabog na lumabas ng bahay. Pagkaalis nito, bumuntong hininga si Aurora at napahawak sa dibdib niya. Hay nako, grabe. Akala mo kung sino? Buti na lang, mabilis akong dumiskarte. Tumawa ng malakas si Kian at niyakap siya. Wow, ang tapang ng asawa ko ah. Grabe, napatahimik niya yun agad. Iba ka talaga, mahal. Siyempre naman, wag naman papatalo sa mga ganyan, lalo na pag tungkol sa atin at sa kondisyon ko. Hindi ako papayag na may manghamak sa atin. Proud na proud ako sa'yo. Sabi ni Kian sabay halik sa noo nito. Tama lang yan. Dapat alam nila na hindi ka mahina. At lalong dapat alam nila na akin ka lang at mahal na mahal kita. Siyempre, at saka Kian, promise, gagawin ko lahat. Kukuha ako ng gamot, magda-diet ako. Gagawin ko lahat para magkaanak tayo. Para matahimik tayo at wala nang makapagsalita ng masama. Hinawakan ni Kian ang mukha ng asawa. Huwag mong gagawin para sa kanila. Gawin mo kung gusto mo, kung kaya mo, at kung para sa atin. Pero tandaan mo, kahit wala man, panalo pa rin tayo. Kasi nandyan ka, nandyan ako, at mahal natin ang isa't isa. Sapat na yon. Lumipas ang ilang taon at tila bumawi ang tadhana. Mula sa pag-aalala na hindi mabuntis, sunod-sunod naman ang pagdating ng mga anghel sa buhay ni Kian at Aurora. Sa malawak na garden ng bahay nila, abala ang buong pamilya. Si Kian ay may pasan na sanggol. Si Aurora ay may hawak na 2 bata na naghahabulan at may isa pa na nakakapit sa damit nito. Mama! Papa! Tignan niyo! Ang taas ko na! Sigaw ng panganay nilang anak habang umaakyat sa hagdan. Aray ko naman anak! Dahan-dahan lang! Baka mahulog ka! Nag-aalalang sabi ni Aurora habang inaayos ang damit ng bunso. Grabe Kian! Akala ko dati, hindi tayo mabibigyan. Ngayon naman, parang assembly line ang dating ah. 1 taon, isa agad? Tumawa ng malakas si Kian at lumapit sa asawa para halikan ito sa pisngi. Ano pa bang aasahan natin? Masigla ang mami eh. At saka sabi mo, gusto mo marami, di ba? Para hindi na may mangahas manira ulit at makita nilang ang dami nating legacy. Sus! Bulero! Natatawang sabi ni Aurora. Pero seryoso, hindi ako makapaniwala. Yung dati, iyak ng iyak kasi may pikos. Ngayon, hirap huminga dahil sa dami ng umiikot sa akin. Blessings in disguise talaga. Oo nga eh. Sagot ni Kian, sabay yakap sa bewang niya habang pinapanood ang mga anak. Sabi ko naman sa'yo eh, darating din yan sa tamang oras. At ngayon, kumpleto na tayo. Masaya, maingay, at puno ng pagmamahal. Biglang dumating ang sasakyan sa labas at bumaba sina Annalie at ang asawa nitong si Mark. Kitang-kita ang saya sa mga mata nito. Ate! Kian! Good morning! Bati ni Annalie sabay halik kay Aurora. Naku, nandito ng favorite tita ng mga bata. Sigaw ni Aurora. Kamusta ka naman dyan? Mukhang blooming na blooming ah. Siguro, binibaby ka na naman ni Mark. Tumawa si Annalie
at hinawakan ang kamay ng asawa. Oo naman ate, sobrang bait ni Mark. At alam niyo ba, finally, tuluyan na kaming naging okay sa parents namin at sa parents ni Mark. Tanggap na nila lahat, Siyempre naman. sabi ni Mark. Dahil totoo naman ang pagmamahal namin. Salamat din sa iyo, Aurora. Dahil kung hindi dahil sa ginawa mo noon, hindi matutuloy ang lahat ng ito at hindi ko makukuha ang babaeng mahal ko. Wala yon, sagot ni Aurora sabay wave ng kamay. Basta ang mahalaga, masaya kayo. At sana, susunod na rin kayo magkaanak ha, para may kalaro na ang mga anak ko. Opo ate, ginagawa na namin ang part namin. Pabirong sagot ni Annalie. Nagkasya-kasya silang lahat sa malaking mesa. Ang mga bata ay naglalaro, at ang mga matatanda naman ay nagkukwentuhan. Alam mo, Kian, panimula ni Aurora habang nakasandal sa balikat ng asawa. Pag naalala ko yung simula, yung nagpapanggap lang ako, yung takot na takot ako. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Ako rin. Pero kahit balikan ko pa, ganun at ganun pa rin ang pipiliin ko. Ikaw pa rin. Dahil simula pa lang, ikaw na talaga ang nakatakda para sa akin. Kahit nagpalitan man ang pangalan o nagkagulo man, ikaw at ikaw pa rin ang mahal ko. Cheesy ka na naman, pero seryoso. Thank you. Salamat dahil hindi ka sumuko. Salamat dahil tinanggap mo ako kahit may imperfection ako. Wala kang imperfection, mahal. Perfect ka para sa akin. Sagot ni Kian at hinalikan ito sa noo.